Pero sa next na. Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube. Ayun na ang akin. Ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Para sa unang balita, kumpiskado ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG ang mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng cocaine. Ito ay bunga ng kanilang isinagawang controlled delivery operations sa Tanay, Rizal. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mirasol Ariola. Nasamsam ang higit sa 2.2 milyong halaga ng cocaine sa ikinasang controlled delivery operations sa Tanay, Rizal pasado alas 3 ng hapon nitong October 20, 2023. Nakuha sa nasabing operasyon ang 2 parcel na naglalaman ng humigit kumulang 428 na gramo ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 2,268,400 pesos. Ang nasabing mga parcel ay ipinadala ni alias Marco para kay alias Ed ng Barangay San Isidro, Tanay, Rizal. Nakapaloob sa nasabing parcel ang 2 black art storage tubes kung saan nakasilid ang nasabing illegal na droga. Nakuha rin mula sa suspect ang isang clipboard, resibo ng parcel, driver's license, Philippine National ID at isang cellphone. Huli ang suspect na kinilalang si alias Ed, 51 years old, residente ng nabanggit na lugar. Ang nahuling suspect at nakumpiskang mga illegal na droga ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA headquarters para sa tamang disposisyon. Ang operasyong ito ay matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan kabilang ang PNP Drug Enforcement Group kasama ang PIDEA 4A Rizal Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa Tanay Police Station. Bilang ito ang pangunahing mandato ng PIDEG, hindi tumitigil ang aming unit sa malawakang opensiba kontra illegal na droga. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Mirasol Ariola, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ariola.
Sospek sa kasong robbery at carnapping ang walang kawala sa naging manhunt operation ng Eastern Police District sa Pasig City. Patrolwoman Jenny May Dolor sa report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang lalaking nakasuot ng itim na damit na di mapakali at parang may inaabangan ito. Maya-maya pa, may lumapit na isang lalaking nakaputi at may kung anong bagay na kinukuha sa gilid ng daan. Ilang segundo ang nakalipas ay lumabas ang isang lalaking nakamotor at umangkas ang lalaking nakaitim dito. Matapos makaalis ang dalawang sakay ng isang motorsiklo, ay pasimpleng umalis ang isa pang lalaking kasabwat nila. Ang insidente ay nangyari sa bandang 3:00 ng madaling araw sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Base sa salaysay ng biktima na si Dave, ay nakapark lang ang kanyang motorsiklo na Yamaha Mio Eros unit sa gilid ng kanyang inuupahang apartment. Nung magising siya, laking gulat nito nang makitang nakabukas na ang sliding window at nawawala na ang kanyang mga gamit na nakapatong sa lababo. Agad siyang lumabas para ma-check ang kanyang motor, pero nanlumo ang biktima nang wala na siyang madatnan, kaya't hindi siya nag-atubiling ilapit sa mga kapulisan ang insidente. Sa pagkakataong iyon, nagkataon na meron isang concerned citizen ang lumapit sa kanya at nakapagbigay ng impormasyon na maaaring pagkakilanlan ng mga sospek. At base sa impormasyon, magkatugma ang pagkakadescribe ng witness sa motorsiklo na minamaneho ng mga sospek nung ipakita ng biktima ang picture ng natangay na motorsiklo. Sa tulong ng witness at sa bisa na impormasyon, agad nagkasa ng follow-up operation ang Substation 5 Personal Tracker Team na nagresulta sa pagkaresto ng isa sa mga suspect na kinilalang si alias Kukoy, 24 anyos at residente ng Taytay, Rizal. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nabawi ang motorsiklong natangay ng mga sospek. Tinitiyak naman ng kapulisan na mas paigtingin pa nila ang kanilang operasyon upang madakip ang dalawa pang sospek na kasalukuyang at large na sina alias Christian at alias Kokoy Lake at mabawi sa kanila ang gamit ng biktima. Kasalukuyang nakapiit sa impila ng Pasig City Police Station ang naarestong sospek at nahaharap siya sa kasong robbery at RA 10883 o New Anti-Carnapping Law of 2016. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Isang lalaki ang timbog na ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa pananakot umano nito sa isang babae na ipapakalat ang mga masiselang larawan nito sa social media. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Nitong 13 ng Oktubre taong kasalukuyan, walang kawala ang lalaking ito sa ikinasang entrapment operation ng mga operatiba ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa pamumuno ni Police Captain Santiago A. Roy, kasama ang mga tauhan ng Caloocan Substation 2 sa pangangasiwa ni Police Colonel J.D. Guillermo. Kinilala ang suspect na si alias Christopher, 33 taong gulang at residente ng Maykawayan, Bulacan. Ayon sa biktima, nitong 12 ng Oktubre taong kasalukuyan, nakatanggap ng tawag ang biktima galing sa suspect na dati nitong kasintahan. Tinatakot siya nito pag hindi tumupad sa usapan na magbibigay ito ng pera kapalit ng hindi pag-upload ng mga masiselang larawan nito at video sa social media. Ayon pa sa biktima, nagkaroon na sila ng usapan sa barangay ng suspect para wakasan na ang kanilang relasyon. Pero hindi tumigil ang suspect sa panggigipit at pananakot na nagtulak sa biktima para magsumbong sa PNP ACG. Agad namang nagsagawa ng entrapment operation ang mga operatiba ng Northern District Anti-Cybercrime Team para mahuli ang suspect. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 294, robbery extortion with violation against or intimidation of person, Article 286, grave coercion, at RA 11313, Safe Spaces Act, all in relation to Section 6 of RA 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012.
Kasalukuyang nasa Caloocan Substation 2 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Marami naman ang nakilahok at nakisaya sa isinagawang dance of fitness activity ng mga miyembro ng PNP Dance and Fitness Team sa Quezon City. Kasamang nakiindak dyan si ka-PNN Patrolwoman Abigail Dirain. Magiliw na nakihataw ang mga mag-aaral ng St. Joseph Catholic School sa Quezon City sa isinagawang dance fitness na pinangunahan ng mga miyembro ng PNP Dance and Fitness Team. Ang aktibidad ay bilang selebrasyon ng ika-38 founding anniversary ng nasabing paaralan na may temang St. Joseph Inspiring Minds and Shaping Futures. Thank you, St. Joseph Catholic School, and for the PNP for their amazing Zumba performance they did earlier today. We enjoyed it so much. Thank you po. Nagpamalas naman ang mga estudyante at mga guro ng kanilang talento sa pagsasayaw na talaga namang ikinatuwa ng lahat. Sobrang thankful po kami sa PNP kasi despite their very busy schedule, inanyayahan namin sila makapunta dito, and ginawa rin po talaga dapat nila yung program namin kahit sobrang aga. At saka nakita namin na sobrang energized yung mga bata para sa Foundation Day namin, nabigyan ng justice yung pag-zumba ng ating magagaling na mga pulis. Naglalayon ang programang ito na ipakita sa bawat kabataan ang importanteng naidudulot ng pag-eehersisyo para magkaroon ng isang malusog at malakas na pangangatawan at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Mula dito sa St. Joseph Catholic School, Quezon City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Dirain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dirain. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Garden Artiche, Eastern Samar, bunga ng iba't ibang programa ng gobyerno katuwang ang PNP. Ang magandang balita hatid sa atin ni Patrolman Rogelio Vistas. Voluntaryong sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa 804th Maneuver Company Headquarters, Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Kinilala ni Police Captain John Remo O. Evangelio, officer in charge ng 804th Maneuver Company, ang sumuko na si alias Max, 23 taong gulang, isang PSR listed at miyembro ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kasabay ng kanyang pagbabalik loob ay ang pagsukor nito ng isang modified M1917 caliber .30 US rifle, isang improvised magazine at 4 na live ammunition ng caliber .30. Ang kanyang matagumpay na pagsuko ay resulta ng anti-insurgency campaign at intel-driven operation ng 804th Maneuver Company RFMB-8, Provincial Intelligence Unit, 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Division 8 Tracker Team at Hipapad Municipal Police Station. Samantala, nakatanggap din si alias Max ng agarang tulong pinansyal at grocery pack mula sa ating mga kapulisan at nasa ilalim ngayon ng pansamantalang proteksyon ng 804th Maneuver Company habang hinihintay ang resulta ng validation ng Joint AFP-PNP Intelligence Committee para sa kanyang aplikasyon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng pamahalaan. Mula po dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Rogelio Vistas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vistas. Isang lalaki ang matagumpay na nasa kote ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group. Ito ay matapos maharang ang isang controlled delivery na naglalaman ng cocaine na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang detalye ng balita mula kay Staff Sergeant Lawrence Mark Galang Yabot. Isang muling matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga ang isinagawa ng miyembro ng PNP Aviation Security Group na IADITG, PIDEA Rizal Provincial Office at Tanay Municipal Police Station nitong October 20, 2023 sa Barangay San Isidro, Tanay, Rizal sa pamamagitan ng isang controlled delivery.
Ang mga nakulimbat na parcel ay nakita noong October 17, 2023 sa Pair Cargo Center sa NAIA at naglalaman ng humigit kumulang na 428 grams ng cocaine na nag-ahalagang 2,268,400 pesos. Ang mga miyembro ng NAIA IADITG ay nagpanggap bilang isang courier na magdadala ng 2 parcel sa suspect na consignee ng mga iligal na droga at pagdating sa lugar ng dapat pagdadalhan nito sa Tanay kung saan ito ay mismong tinanggap at kinumpirmang pag-aari ng suspect na nagsilbing hudyat para sa mga undercover couriers ng NAIA IADITG na masakote ito. Impormahan ng dahilan ng kanyang pagka-aresto at ipinaalam ang kanyang mga karapatan sa dialektong kanyang naiintindihan. Samantala, lubos na pinagmamalaki ni Police Brigadier General Jack L. Wangki, Direktor ng PNP Aviation Security Group, ang matagumpay na operasyon na isinagawa ng NAIA IADITG. Ayon kay Police Brigadier General Wangki, ito ay isang magandang mensahe sa mamamayang Pilipino na tuloy pa rin ang pagsugpo at paglaban sa kalakalan ng iligal na droga kasama ang lahat ng ahensya ng mga paliparan sa buong bansa. Mula sa hanay ng kapulisan, ang matapat na nagtatanggol at nagpapatupad ng batas sa mga paliparan ng buong bansa. Ako, ang inyong Police News Network correspondent, Police Staff Sergeant Lawrence Mark Galang Yabut, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Yabut. Arestado na ngayon ang tinaguriang top 3 most wanted municipal level ng Burawin, Leyte na may kasong frustrated murder matapos ang isinagawang manhunt operation ng PNP Anti-Kidnapping Group, Visayas Field Unit. Ibabalita sa atin yan ni Police Executive Master Sergeant Riel Balod. Matapos ang magkasunod na operasyon na ginawa ng AKG Visayas Field Unit or MOOC Satellite Office kasama ang Burawin MPs, 12 Special Action Battalion Special Action Force at 3U8, matagumpay na naaresto ang top 3 most wanted municipal level, ang tinuturong pangatlong suspect sa kasong frustrated murder sa Barangay San Jose, West Burawin, Leyte, bandang alas 5 ng hapon, ika-18 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Edison D. Mantili, 25 taong gulang, single, isang magsasaka at residente ng Barangay San Jose, Burawin, Leyte. Matapos ang matagumpay na pag-aresto sa kanya sa bisa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Catherine Jane Lopez Banilla ng RTC Branch 15, Burawin, Leyte noong October 16, 2023. Maharap ngayon sa kasong frustrated murder si Mantili na may inirekomendang 200,000 pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pansamantalang nakakulong sa Burawin Municipal Police Station ang naturang akusado habang inihanda ang kaukulang dokumento bago i-turn over sa korte. Mula dito sa AKG Visayas Field Unit, Camp Serious Minya Senior, Cebu City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Executive Master Sergeant Riel B. Balod, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Executive Master Sergeant Balod. Isang communist terrorist group supporter at isang top 5 most wanted person ang arestado ng mga tauhan ng Special Action Force sa Surigao del Sur. Nakatutok sa balitang yan na si Patrolwoman Winori Kaina Balisong. Sa isang joint operation na isinagawa ng 14th Special Action Company, 1st Special Action Battalion, Barobo Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit, Surigao del Sur PPO ay tagumpay na naaresto ang isang CTG supporter at top 5 most wanted person sa bisa ng warrant of arrest sa KM9, Sitio Simuwao, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur. Ang suspect ay may standing warrants of arrest sa kasong attempted murder na may piyansang nagkakahalaga ng 120,000 pesos na inisyu ni Honorable Fernando R. Fundalan Jr., Acting Presiding Judge, RTC 13, Bayugan City, Agusan del Sur noong January 15, 2021 at sa kasong grave coercion na may piyansang nagkakahalaga ng 36,000 pesos na inisyo ni Honorable Kilsten O. Salazar, Presiding Judge, Municipal Circuit Trial Court 6, Barobo, Lianga, 11th Judicial Region, Barobo, Surigao del Sur noong July 6, 2020.
Napag-alaman rin na sangkot sa 8 focus crimes ang arestado at dating taga-suporta rin ng milisya ng bayan na nauugnay sa Communist Terrorist Group sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee Guerrilla Front 19 at Guerrilla Front 30. Nasa kustodiya na ngayon ng Barobo MPS ang arestado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang nasabing tagumpay ng operasyon ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng PNP SAF na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Winori Kaina A. Balisong, alagad ng batas, taga-tabuyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balisong. Naging matagumpay naman ang paglulunsad ng third quarter red teaming for disaster preparedness sa Central Visayas. Alamin yan sa ulat ni Patrolman Edmerson Liapitan. Makalipas ang halos isang buwan, matagumpay ang paglulunsad ng third quarter red teaming for disaster preparedness sa buong Central Visayas. Alinsunod sa program trust ng Regional Director ng Police Region Office 7, Police Brigadier General Anthony A. Abrin na AAA, active, able at allied na nakaangkla sa 5 focus agenda ng hepe ng Pambansang Pulisya, layunin ng programa na sukatin ang kakayahan at handa ng PNP sa rehiyon sa pagtugon sa mapanahon ng sakuna at kalamidad. Ang aktibidad ay sinimula noong ika-28 ng Setyembre, nagtapos nito lamang ika-21 ng Oktubre nitong taon. Sa red teaming ng Pro 7 na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Carlos M. Lacuesta Jr., Deputy Chief Regional Community Affairs and Development Division 7, sa pangangasiwan ng hepe na si Police Colonel Emily D. Santos, ang mga kapulisan mula sa 4 na probinsya ng rehiyon, ang Bohol Police Provincial Office, Cebu Police Provincial Office, Negros Oriental Police Provincial Office at Siquijor Police Provincial Office, maging ang kapulisan mula sa 3 independent city, ang Cebu City Police Office, Mandaue City Police Office at Lapu-Lapu City Police Office ay handa at mahusay na ipinakita ang galing sa mga pamantayang pagsasanay sa programa, kabilang na ang mass casualty in accordance sa BICS, earthquake drill, fire drill, looting incident, arresting technique, rappelling technique at basic knot tying. Lumahok rin sa aktibidad ang ilang pinuno at kinatawan mula sa ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang ng Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction Management Offices at Rural Health Units na nagbigay gabay at nanuri sa mga isinagawang pagsasanay. Sa naging panayam kay Police Lieutenant Colonel Lacuesta ukol sa naging obserbasyon simula ng ilunsad ang programa, sinabi nito na malaki na ang mga naging pagbabago mula sa galaw at kasanayan ng kapulisan sa pagtugon sa mga insidente na maaaring kaharapin sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayon din naman sa makagamitan sa pagresponde sa panahon ng mga kalamidad. Dagdag pa niya, okay, tama no? Kasi ang mangyayari ngayon is with this kind of activity, we can suggest or recommend to the higher office na kung pwedeng maging regular yung red teaming at the same time, we can have a collaboration and coordination with our civil defense to conduct a regular training in terms of life-saving and other techniques in disaster preparedness. No? Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edmerson Liapitan, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Liapitan. Dumalo naman sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Day celebration ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group Region 12. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Pinangunahan ng Regional Highway Patrol Unit 12 ang Indigenous Peoples Day celebration noong ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan na ginanap sa Kidapawan City, North Cotabato. Ang pagtitipo na ito ay masayang dinaluhan ng mga kasaping katutubo ng Highway Patrol Group at dinaluhan din ng punong bayan ng Kidapawan City na si Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista kasama ng iba pang leader ng ilang katutubo at Indigenous Peoples Group. Hindi alintana ng ilang panauhin ang sama ng panahon sapagkat ito ay minsan lamang sa isang taon kung mangyari. At ang mga katutubong dumalo rito ay nagmula pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Patunay lamang na ang selebrasyong ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakaunawan sa pagitan ng mga katutubong tribo at otoridad tungo sa maayos at maunlad na bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng mga katutubo sa ating kapulisan sa kanilang patuloy na pagsuport at pagpapanatili ng kapayapaan sa paggunita ng kanilang taunang selebrasyon. Dahil para sa mga katutubo, ito ay napakahalagang araw para sa pagpapakita nila ng pagmamahal sa ating kultura at kasaysayan
bayan. Ang Highway Patrol Group ay patuloy na susuportahan ang bawat mamamayang Pilipino, hindi lang sa kalsada, at kung iba't iba man ang kultura ay mananaig pa din ang puso para sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Kalaboso ang isang lalaki na sangkot sa iligal na bentahan ng hayop nang magkasa ng bypass operation ang Maritime PNP. Nakibalita dyan si Patrolman Jano J. Santos. Timbog ang isang suspect na sangkot sa iligal na bentahan ng hayop sa isinagawang bypass operation ng Northern NCR Maritime Police Station sa San Miguel Road, Sangandaan, Caloocan City. Inaresto ng mga tauhan ng Northern NCR MARPSTA ang isang lalaki na residente ng Barangay 2, Caloocan City, dito lamang ika-19 ng Oktubre taong 2023. Na-recover mula sa kanya ang 2,000 green chikunur, 17,000 piso na ginamit bilang budol money at isang cellphone na ginamit sa transaksyon. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 27, Paragraph E, Trading of Wildlife ng RA 9147 o ang Wildlife Conservation and Protection Act at sa Section 6 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng mga hayop na walang kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Kapag mapatunayan na nagkasala ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ang PNP Maritime Group ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon upang sugpuin ang iligal na pagbebenta ng mga hayop, lalo na ang mga endangered species. Ito ay upang mapangalagaan ang balanse ng ecosystem sa ating bansa. Mula rito sa tanggapan ng Malinong Police, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Gino J. Santos para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Santos. Isang top 4 city-level most wanted person ng Lapu-Lapu City ang arestado ng pinagsanib na tauhan ng PNP Aviation Security Unit 3 at Criminal Investigation and Detection Group Pampanga Field Unit 3 matapos magtangkang tumakas palabas ng bansa sa Clark International Airport. Ang kabuuan ng balita ibahagi mo, Patrolman Christian Austria. Hindi na nakaalis pa ng bansa ang babaeng pasahero na ito ng Clark International Airport sa Clarkfield, Pampanga na patungo sa ng Dubai matapos siyang arestuhin sa bisa ng warrant of arrest ng pinagsanib na pwersa ng ABSI Group Aviation Security Unit 3 Clark International Airport Police Station at Criminal Investigation and Detection Group Pampanga Field Unit 3. Ang akusado ay kinilalang si Raylan B. Tumolak, 41 taong gulang, isang OFW na residente ng Lapu-Lapu City, Cebu at tinuturing na top 4 city-level most wanted person ng Lapu-Lapu City. Ayon kay Police Major Ronald M. Corpus, hepe ng Clark International Airport Police Station, ang operasyon ay sinagawa noong gabi ng Oktubre 19, taong kasalukuyan, matapos makipag-ugnayan sa kanila ang isang tauhan ng Bureau of Immigration patungkol sa naharang nilang pasahero na may mga warrant of arrest. Nakipag-ugnayan naman ng naturang kapulisan sa CIDG Pampanga Field Unit 3 upang iberipika ang mga warrant of arrest ng nasabing akusado. So ang nangyari po, I started my personnel, my duty desk to call the CIDG Pampanga. And doon nga po, matawagan po namin si CIDG, ipa-validate kung talagang confirm yung mga kaso na yon. And upon arrival po rito sa Clark, it turned out to be na 4 na nga po yung kaso na ng child abuse, isang non-billable, tapos yung isa pa. So all in all, total of 6 cases. Ang mga naturang kaso ay ang paglabag sa Section 4, Paragraph A ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, kaugnay ng Section 6, Paragraph A ng RA 9208 as amended by RA 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 na walang nirekomendang piyansa. 4 na kaso ng Section 10, Paragraph A ng RA 7610 o Other Acts of Child Abuse
na may nirekomendang piyansang 8,000 piso para sa bawat bilang at paglabag sa Section 4 Paragraph A ng Anti-Child Pornography Act of 2009 kaugnay ng Section 15 Paragraph B ng RA 9775 na may inirekomendang piyansang 200,000 piso. Parahan namang ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at karapatan sa konstitusyon sa wikang kanyang naiintindihan. Ayon pa kay Police Major Corpus, sa impormasyong kanilang nakuha sa CIDG Pampanga, ang akusado ay kasulukuyang nasa kustodiya na ng Lapu-Lapu City Jail, Suong Mactan, Lapu-Lapu City, habang gumugulong na ang kanyang mga kaso. Mula sa tagapangalagan ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Isang drug suspect ang timbog matapos makuhanan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa naging buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group sa Castillejo, Zambales. Ang report mula kay Patrolman Arvin Balabis. Arestado ang isang drug suspect matapos mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Castillejo, Zambales pasado alas 6:30 ng umaga nitong October 21, 2023. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng Special Operations Unit 3 ng PIDEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Efraim A. Camara, SOU Commander, sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA Regional Office 3 at Castillejos PNP. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang humigit kumulang 140 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos, buy-bust money at isang Android cellphone. Kinilala ni Police Colonel Dionisio B. Bartolome Jr., Acting Director ng PIDEG, ang naarestong suspect na si alias John, 36 years old, residente ng nabanggit na lugar. Ang nasabing drug suspect ay nabasahan ng kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naiintindihan at ito'y pansamantalang nakakulong sa detention facility ng Castillejos PNP habang inihahanda ang kasong maaaring ipataw laban sa kanya. Samantala, dinala naman sa PNP Forensic Unit ang mga nakumpiskang iligal na droga para isailalim sa Forensic Laboratory Examination. Ang nasabing operasyon ay nakuhanan at nai-record sa pamamagitan ng body-worn camera at ng alternative recording device. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Arvin Balabis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang most wanted person na mga tauhan ng Umingan PNP dahil sa kaso nitong reckless imprudence and homicide sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan. Narito ang balitang tinutukan ni Patrolman Dennis Carinal. Arestado ng mga tauhan ng Umingan PNP ang isang most wanted person sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan. Habang kinilala naman ang kanilang hepe na si Police Major Arnold E. Soriano, Officer in Charge, ang suspect na si Bon Mark Ariola Bustamante, 26, residente ng Barangay Santa Maria, Umingan, Pangasinan. Bandang alas 9 ng umaga nang maresto ang suspect sa bisa ng bench warrant of arrest sa kasong reckless imprudence and homicide at mayroong rekomendadong piyansang 30,000 pesos. Samantala, patuloy ang Umingan PNP sa pagtugis sa mga taong may pananagutan sa batas para mapanatiling ligtas at tahimik ang komunidad sa anumang krimen. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Dahil sa puspusang paghahanda at para masiguro ang katahimikan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2023, mahigit 6,000 pulis ang dineploy sa Caraga Region. Magbabalita dyan si Patrolman Junel Cadapan. I do hereby turn over the strong, competent, and with able bodies, the 6,796 PNP personnel to Attorney Francisco G. Pobe, the Regional Election Director, Commission on Elections, Caraga, Region 13. Kahapon ay matagumpay na naisagawa ang send-off at turnover ceremony ng security forces para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 na ginanap sa Headquarters Police Regional Office 13
kung saan nasa 6,700 na pulis ang de-deploy sa buong rehiyon ng Caraga. Bukod sa mga pulis na made-deploy para sa eleksyon, ay magde-deploy rin ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Malugod naman tinanggap ni COMELEC Caraga Election Director, Attorney Francisco G. Pobe ang mga security forces na made-deploy sa naturang rehiyon, ganun din ang mga logistical assets. Samantala, tiniyak naman ni Police Brigadier General Kirby John Brion Crap, Regional Director ng Police Regional Office 13 na magiging maayos at mapayapa ang eleksyon. Nagawa na po natin ito ng mga nakaraang halalan. Walang dahilan na hindi natin ito magagawa ulit ngayon. Ito po ay siguraduhin, protektahan ang lahat po ng boboto at makaboto po ng gusto nilang iboto ang lahat po ng mga botante. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Junel Cadapan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cadapan. Nagsagawa naman ng Community Outreach Program ang mga tauhan ng PNP Maritime Group para sa mga estudyante ng Miasong Integrated School, Glan, Sarangani Province. Muling magbabalita si Patrolman Charny Mandia. Nagsagawa ng feeding program ang mga tauhan ng Police Station 6 ng General Santos City sa mga mag-aaral ng Bula Central Elementary School, General Santos City. Pinangunahan ni Police Captain Ari Noel H. Cardos, Station Commander, ang aktibidad katuwang ang mga tauhan ng Pandehuan at Force Multipliers na voluntaryong nakiisa sa aktibidad. Kasabay ng aktibidad ay nagturo din sila ng kaunting kaalaman patungkol sa RA number 10627 o Anti-Bullying Act of 2013. Natuwa naman ang mga kabataan dahil sa handog ng pagkain sa kanila ng ating mga kapulisan. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita lamang ng malasakit ng kapulisan sa mga kababayan natin na nangangailangan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mandia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mandia. Timbog ang isang construction worker matapos magkasa ng manhunt operation ang mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Unit dahil sa panghahalay nito sa isang minor de edad sa bayan ng Tanawan, Leyte. Ang kabuuan ng balita ibahagi mo Police Master Sergeant Jonard Kumahig. Sa kulungan ang bagsak ng isang construction worker na kabilang sa top 9 most wanted person sa probinsya ng Leyte matapos maaresto ng mga kapulisan sa kasong may kinalaman sa panggagahasa ng isang minor de edad sa bayan ng Tanawan, Leyte. Kinilala ang suspek na si Mario Morados, 43 taong gulang, isang construction worker at residente ng Barangay Krasadahay, Tanawan, Leyte. Ayon sa investigasyon, sangkot di umano ito sa panggagahasa ng 2 bisis isang grade 4 student sa loob ng nipahat sa mismong bakuran ng pinapasukan nito. Sa pilitang hinalay at minulistya ng akusado ang naturang bata at walang awang pinagsamantalahan ang kamusmusan nito. Inaresto si Morados sa mga operatiba ng Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit or MOC Satellite Office kasama ang Tanawan Municipal Police Station, 12 Special Action Battalion, Special Action Force at RIU 8 noong ika-18 ng Oktubre bandang alas 10 ng umaga taong kasalukuyan sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Honorable Judge Irene T. Puntios ng Branch 7 Tacloban City, Leyte noong ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan na walang kaukulang piyansa. Pansamantalang nakapiit sa kulungan ng Tanawan Municipal Police Station ang akusado habang inihahanda ang kaukulang dokumento bago i-turn over sa korte. Hinihikayat naman ng Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit ang mamamayan na kung ikaw ay may alam na makakatulong sa paglutas at pagsugpo ng kriminalidad, huwag matakot magsumbong at ipagbigay alam sa ating mga kapulisan. Mula dito sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit, Camp Sirius Minya, Cebu City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Jonard Kumahig, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang babae ang arestado ng mga tauhan ng Police Station 5, Baguio City PNP dahil sa paglabag nito ng Republic Act 4200 o ang Anti-Wire Taping Law. Yan ang ibabalita ni Staff Sergeant Lenny Valerio.
Naaresto ang isang babaeng wanted person ng Police Station 5, Baguio City PNP dahil sa paglabag ng Republic Act 4200 o ang Anti-Wiretapping Law. Nito lamang hapon, ika-24 na Oktubre taong kasalukuyan. Naaresto ang suspek sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge Jeneline Tolentino Isip Pukay ng Municipal Circuit Trial Court, Branch 3, Baguio City na may rekomendadong piyansang 36,000 pesos. Ito ay agad namang nakapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ito ang iyong Police News Network correspondent, Police Staff Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio. Sa ikirasang checkpoint, nahuli ang isang street-level individual matapos makuhanan ng iligal na droga ng mga otoridad sa Lanang, Davao City. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Rose Ann Delmita. Huli ang isang street-level individual drug suspect sa isinagawang checkpoint ng Bunawan Police Station at Task Force Davao sa Likanan, Barangay Lasang, Davao City, nito lamang ika-23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang nadakip na suspect na si alias Albert, 47 taong gulang, residente ng Laverna Hills Subdivision, Barangay Buhangin, Davao City, na kung saan nakumpiska rito ang pinaniniwalaang shabu na may timbang na 1.41 grams na may street market value na 9,588. Nasa kustodiya na ngayon ng Bunawan Police Station ang nasabing suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaugnay sa matagumpay na operasyon ay tiniyak ng hepe ng Bunawan Police Station na kanilang ipagpapatuloy ang pinaigting at pinahusay na kampanya kontra ilegal na droga maging sa lahat ng uri ng kriminalidad para sa kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Davao City, ako inyong Police News Network correspondent Patrolwoman Delmita, alagad ng batas sa gataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Delmita. Voluntaryong sumuko ang 2 miyembro ng komunistang teroristang grupo sa pamunuan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Aurora PNP sa Barangay Dibacong, Kasiguran, Aurora. Ang magandang balita ibahagi mo, Corporal Giselle Rivera. Voluntaryong nagbalik loob ang 2 kasapi ng komunistang teroristang grupo sa pamunuan ng 2nd PMFC Aurora PNP na ginanap sa Barangay Dibacong, Kasiguran, Aurora. Sinikap ng mga otoridad na hikayatin ang mga dating rebelde sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Shelo L. Caligtan, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Aurora Police Provincial Office. Voluntaryo nilang isinuko ang kanilang mga armas na kung saan nasa pangangalaga ng 2nd PMFC Aurora PNP. Nangako ang mga ito na kanilang tatalikuran ang maling gawain sa pakikibaka ng underground mass organization sa pamamagitan ng paglagda at panunumpa ng oath of allegiance to the government. Patuloy ang pagbabalik loob ng ating mga kababayan na natitirang kasapi ng CPP, NPA, NDF at mamuhay ng tahimik kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Lumagda ang PNP Caraga, DepEd, CHED ng Memorandum of Understanding para maiwasan ang krimen at pag-recruit ng communist terrorist group sa mga paaralan ng rehiyon. Magbabalita dyan si Patrolman Raymart Gagante. Nagsagawa ang Police Regional Office 13 ng pagdagda ng kasulatan patungkol sa pagprotekta ng mga kabataan sa eskwelahan na inuugnay sa krimen at pag-recruit ng mga rebeldeng grupo. Ang aktibidad ay naganap sa Libertad, Butuan City kahapon. Pinangunahan ni Police Brigadier General Kirby John Brioncraft, Regional Director ng Pro 13 ng dinaluhan ng DepEd at CHED. Bahagi ng konsultan ang paglikha ng Student Crime Prevention Committee na binubuo ng Supreme Student Council sa lahat ng high school, senior high school at lahat ng kurso sa antas ng kolehiyo. Ang mga kapulisan ng Pro 13 ay maaaring magsagawa ng lecture o seminar workshop tungkol sa pag-iwas sa krimen at kontra-terorismo. Kamalayan sa droga na gaganapin sa mga campus ng paaralan sa ilalim ng Police Co, Teacher Co program ng PNP.
Gagabayan ng mga pulis ng mga lisensyadong guro ang mga mag-aaral upang pahusayin ang kanilang moral na pundasyon at palakasin ang kaisipan upang maiwasan na ma-recruit ng makaliwang grupo. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Raymart L. Gagante. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Gagante. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorde Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.